everyone, good morning. So ngayon ay nag-prepare ako ng aking mga documents na possible kong dalhin during sa aking interview this coming May 20, 2025. So ito yung pinakamatagal na inaantay kong update sa USCIS. So nag-check ako ng aking portal, online portal sa website nila. And then nakalagay doon April 15, 2025, nag-update si USCIS at binigyan nila ako ng schedule sa aking green card interview ngayong May 20, 2025, 11 a.m. Okay, so ito yung mga possible documents na dadalhin ko sa aking interview para just in case pagdating ko doon, if ever hahanapin nila or maghanap sila ng mga documents, at least meron akong ma-provide sa kanila. Mas maganda na yung ready na lahat yung documents if ever may hahanapin sila. So, madali lang siyang i-provide. Hindi ka na mahirapan pa since yun na yung schedule ng interview mo, kailangan mo ng paghandaan. So, konting recap lang pala dun sa EOS packet kong sinabit last year. So, kasi nagkakaroon siya ng problema. Okay, nag-submit ako ng EOS packet ko via FedEx last June 4, 2024. So, last year. Since Las Vegas ako, so sa Arizona ko siya i-submit. Receive nila ng June 6, 2024. So, umabot na ng 1 month and 21 days. Wala pa ring update from USCIS. And nag-alala na ako kasi inisip ko bakit yung iba mabilis lang sa kanila and sa akin wala pa akong na-receive na notice. So, ginawa ko, nag-email ako sa Lockbox Support last August 21, 2024. Tinatanong ko kung bakit wala pa akong na-receive na notice simula nung nasubmit ko yung EOS packet ko. And then, nag-reply naman ang Lockbox Support last August 29, 2024. Doon sa email na nireply nila is the I-485 submission was rejected by the Lockbox on June 10, 2024. The filing was rejected because the submission included pages from multiple form versions. So yun yung reason kung bakit na-reject ang aking EOS packet. So ang ginawa ko, nag-resubmit uli ako ng aking EOS packet last September 9, 2024. So, na-receive yung documents ko sa Arizona, September 11, 2024. May na-receive ako na email from USCIS last September 16, 2024. So, nakalagay doon sa email, the I-485 resubmission was accepted by the Lockbox on September 16, 2024. Nag-assign po sila sa akin ng receipt number para ma-access ko yung aking online portal doon sa USCIS website. And then, nakita ko na doon sa aming joint account ng asawa ko na nag-deduct na sila ng payment para doon sa EOS. And then, kinuha na rin nila yung payment. So, nung unang sinubmit ko yung aking EOS packet, hindi sila nag-deduct ng payment dahil nga rejected yung documents ko. Nung nag-resubmit uli ako ng documents last September 2024, so doon na sila nagbawas ng aking payment para sa aking EOS packet. So aside from email, naka-receive din ako ng text from USCIS regarding doon sa receipt notice ko or Form I-797C. Na-receive ko yung hard copy last September 21, 2024, in-email nila sa address kung saan ako nakatira. And then, nag-check ako sa aking online portal ng USCIS website. Nagbigay sila sa akin ng schedule last September 20, 2024 para sa aking biometric. At then, yung hard copy naman ng aking schedule ng biometric, pinadala ulit nila sa aking address kung saan ako nakatira last October 4, 2024. So, yung schedule ng aking biometric, October 7, 2024 at 3 p.m. So, chinek ko yung aking online portal ng USCIS website. Nakalagay doon, case is being actively reviewed by USCIS
same date, October 7, 2024. So, from last year, October, naka-receive ako ng update from USCIS last April 15, 2025 this year. So, medyo matagal-tagal bago ako naka-receive ng update from USCIS. And then, nagbigay sila sa akin ng schedule para sa aking interview, May 20, 2025. So, ngayon, yung mga possible na documents na dadalhin ko during sa interview, na ready ko na, mas maganda yung handa para if ever pagdating sa aking interview, may mga hanapin silang documents, at least meron akong mai-provide. Since last year, yung company ng asawa ko is iba, lumipat na siya sa ibang company this year, so dinala ko na yung documents, yung updated documents, para in case nahanapan ako, may provide ko sa kanila. Mas maigi yung ready ka, lahat ng mga documents dala mo, para at least hindi ka kakabahan if ever mahihingiin silang documents during sa iyong interview.